In this video, we will talk about the federal rate cut kasi nag-cut na ng interest rate ang Fed ng 50 BPS at ano naman kaya ang magiging epekto nito sa short-term and long-term price action ni BTC. So titingnan natin yung history dito ng stocks, kung ano ang reaksyon nito kapag nagpapatupad ng rate cut ang Fed para mas makakuha tayo ng mas maraming data. Hindi kasi sapat na magbabase lang tayo sa isang rate cut na nangyari sa panahon ni BTC. Kailangan din natin silipin yung mga previous rate cut na ginawa ng Fed at ano ang naging epekto nito sa stock market. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang federal rate cut ang isa sa catalyst na tinitingnan ngayon ng mga crypto investors na posibleng bumuhay ulit sa sigla ng crypto market. Ito kasi yung pinaniniwalaan ng marami na kapag ang Federal Reserve ay nagpatupad ng rate cut, ibig sabihin ibababa na yung interest rate para i-boost ulit ang economy. At ito ang magdudulot ng positive sentiment sa market, hindi lang sa crypto, dahilan para magtuloy-tuloy ang pagtaas ng price and everybody happy. So ganun nga ba talaga yun? Now, tingnan natin yung historical data ng S&P 500 kasi ito yung matagal na at ilang beses na nakaranas ng interest rate cut. So mas marami tayong makukuhang data dito kumpara kay BTC. Kailangan na uunawaan muna natin yung relationship between cryptocurrencies and stocks. Sa mata kasi ng mga investors like hedge fund, ang tingin nila sa stocks and crypto are risk asset. Kaya madalas ang galaw ng price ng dalawang asset class na ito ay halos parehas. Kapag umaangat ang stocks, umaangat din ang price ni BTC. Kapag bumababa naman ang stocks, bumabagsak din ang price ni BTC. So kapag sa tingin ng mga institutional investors na hindi maganda ang takbo ng economy, tumataas ang inflation and they think na ang Federal Reserve ay magtataas na ng interest rate, magre-rebalance sila ng kanilang mga portfolio at ang una nilang ibebenta ay yung mga risk asset tulad ng stocks and crypto. At makikita nyo yan noong 2022 kung saan nagsimulang magtaas ng interest rate ang Federal Reserve at nakaranas ng downtrend ang S&P 500, ganun din si Bitcoin at kabuuang crypto market. At sa mata din ng mga money managers na ito ang itinuturing nilang safety asset ay katulad ng mga corporate bonds and treasuries na binabaka pa ng physical assets or the worth of the US government. Kaya in the event of a bankruptcy, ang mga bondholders sila yung unang makaka-recover ng pera nila before anyone else. Ito yung pinag-utos ng gobyerno. However, sa status ng stocks and crypto ay medyo magkaiba kahit itinuturing silang risk asset parehas ng mga institutional investors. Kapag na-bankrupt ang isang company, ang mga stockholders ang nasa hulihan ng linya para makatanggap ng pera. At sa mundo ng crypto, dahil hindi naman ito binabaka pa ng dollar or any physical asset in the world, ang pera na nilagay dito ng mga investors ay pwedeng mawala lahat. So ganun yung tingin ng mga institutional investors dito. They are both risk asset na magkaibang level. I-check natin yung profit and loss nila. 2018 bear market, negative 4.60% kay S&P 500 at negative 73.50% kay BTC. 2019 nagrally ang stocks ng 31.30%, ang S&P 500 index, and then 92% naman ang rally ni BTC. So dito pa lang makikita na natin yung high risk, high reward scenario kay BTC. Pero the data suggests the similarity na kapag bumagsak ang stocks, may epekto siya kay BTC at kapag nagrally ang stocks, nagrarally din si BTC. So kaya nga kung titingnan natin yung 100 years of data ni S&P 500, mas magkakaroon tayo ng idea sa posibleng maging impact ng rate cut kay BTC. Kasi meron silang correlation. Now, meron tayong nakitang data galing sa CoinDesk. Ito yung mga pangyayari sa history ng S&P 500 pagkatapos mag-cut ng interest rate ang Federal Reserve from 3 months to 24 months. Based on this data, may mga pagkakataon after mag-cut ng interest rate, ang reaction ng market ay hindi positive sa loob ng 3 months to 6 months. Noong June 1974, nag-drop ng negative 23.9%. Within 3 months si S&P 500 at tumagal pa yan ng 6 months na bagsak ito ng negative 20%. Naka-recover na lang ito after 1 to 2 years. Same with 1981, negative reaction within 3 to 6 months.
at mas malala noong January 2001 and September 2007 na since mag-cut ng interest rate ang Fed, bumagsak ang price ng S&P 500 sa loob ng 2 taon. Ibang sitwasyon ito kasi sa panahon na ito nangyari yung dot-com bubble market crash at 2008 financial crisis. Pero kahit ganon, sa siyam na pagkakataon na ito na nag-cut ng interest rate ang Fed, 5 beses na naging positibo ang reaksyon ng market. So mas mataas pa din yung success rate ng ilang percentage. Pero hindi natin maisasantabi na pwedeng maging negative ang reaksyon ng market. At ang inaasahan na stocks and Bitcoin rally ay pwedeng hindi mangyari. Kasi sa mga social media, ang pinapakita lang nila na reaction ng market ay itong July 2019 Fed rate cut. Na positive yung reaction ng S&P 500, ganun din kay BTC. So yun lang yung basis nila na ipinamumukha sa inyo, and you will build a bias around that narrative na yes, the rate cut will always be positive for risk asset. Well, iba yung sinasabi ng data. We only have a 56% success rate na positive ang magiging reaction ng market in the short term, yung 3 to 6 months. Pero in the long term, 1 to 2 years, mas mataas yung chance of positive reaction of a rate cut. So ipinakita ko lang sa inyo yung data para magkaroon kayo ng proper conclusion sa estado ng market at hindi lang magpadala sa kung ano-anong mga individual bias na lumalabas sa internet. Personally, I still believe the rate cut will still result to a positive reaction. However, hindi ko din isinasantabi yung negative price reaction in the short term. So kanina, nag-announce na nga ang Federal Reserve na magkakat sila ng interest rate 50 BPS, which is above expectation kasi ang ine-expect ng karamihan ay 25 BPS lang. Yun ang forecast, pero above expectation. So this is bullish. Positive yon kay BTC at posibleng maging dahilan para mag-retest si BTC sa 65,000 resistance. In a technical point of view, yun ang kailangan natin makita. At kailangan magstay siya above dyan sa swing high area. Pwede kasing mangyari na lumagpas siya sa 65,000 area at mag-create lang ng false breakout. Katulad nito, kapag ganyan ang nangyari, it's a sign of weakness. Hindi pa din siya nakakawala sa trend na ito. BTC need to break the trend to confirm the flag pattern at kailangan pasundan yan ng ibang mga positive catalyst sa crypto market katulad ng nangyari noong previous bull market na na-discuss din natin dito sa channel. Anyway, agent layer live na. Nakareceive ba kayo ng airdrop nito? Parang marami akong nababasang negative comments sa Discord nila. Yung iba daw konti yung nakuha kahit mataas yung ranking. At yung iba naman malaki yung nakuha kahit kailan lang nagsimula mag-farm. Let me know if nakakuha kayo kasi meron ako nakuha kahit papaano dahil meron akong APGN node. Yun lang talaga ang humila sa akin. Kasi wala din naman akong time para mag-farm ng mag-farm. So I hope na ambunan din kayo ng agent token. So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.